Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chirigas Pamesagdig Channel, a figure also matarder. So ngayong hapon ito, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Aquarius. Aquarius, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. So guys, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, naway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig umapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, no? Alamin na natin at hagilapin natin na mensahe sa iyo ng ating mga gabay. Angel Spirit Guide, please give me information po. Let's see, hagilapin at bubulabugin natin guys. Then of course, kung sa mga nagtatanong, no, meron kasi silang nakita na isang channel ko. So, we have a second channel guys. No, hanapin nyo na lang kung gusto nyo mag-subscribe doon guys. Then of course, para mapanood nyo yung mga ganap pa, marami tayong pasilip din doon, no? Especially pagdating sa pag-ibig. Let's see, what is the initial messages? Oh my God, tagal naman. Okay, so this is something guys with a Queen of Swords. Now, there's a clear the boundaries na may mga bagay na kailangan mo linisin, alisin, no? Kapag may mga bagay dito na unti-unti mo na makikita, no? Ang pinakapunot dulo ng eksena. Ay, pasabog to, oh. No, unti-unti mo na makikita ang lahat ng posibilidad na mangyayari. And there's a Page of Cups, no? There's something in intuitions, predictions, ambitions, no? Unti-unti mo ito masisilayan, makikita, no? Or either makinig ka sa inner voice mo, no? What is the initial messages? And there's a Four of Swords. So see, meditate and contemplate. So it means kailangan nyo magdasal, no? Nang taimtim at magmuni-muni. No? Kailangan mo rin ipahinga ang katawan lupa mo. And there's an Empress card for reverse self-love and self-care. Agamin sarili mo. Na mahalin mo yung sarili mo. No? Kailangan kumbaga at mahalin na lagaan mo yung sarili mo, kumain ka naman sa sustansya. Some of you guys, no, you are also Aquarius na women, na babae, na maaaring nagbubuntis ka, no? Maaaring inaasahan mo na to. Let's see what is the initial messages. And there's the Ace of Wands. No, there's something, a new project, a new plan. So, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. No? Maraming mga iisipin mo dito na panibagong eksena. And there's a Four of Pentacles, saving money. Proteksyonan at pangalagaan mo ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. What is the Queen of Swords? The Queen of Swords represents the lovers. No? Clear the boundaries. Ibig sabihin especially about sa love life. No? Konektado about sa pag-ibig, sa relasyon, sa pamilya. No? Linisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakid o yung mga taong tutol sa inyong relasyon. What is the Page of Cups? Represents with the Justice card. Justisya. No? Tama nga ang iyong nararamdaman, na ang iyong mga kutob at ang iyong mga pakiramdam, nakakaiba, no? Tama na iba pala itong nasisense mo, nabibivisualize mo, no? Kumbaga, there's something a good karma for you, no? And there's a bad karma for them. So, kumbaga, kung may ginawa kang hindi maganda, what goes around comes around. What is the Four of Swords? Reference with a strength card, with confidence. So, kailangan lakas mo ng loob mo. Maging matapang ka. No? Alisin mo yung takot at pangamba mo. So, kailangan lakas loob mo itong harapin. So, kaya kailangan magdasal ka para bigyan ka ng lakas ng loob at tapang na humarap sa mga takot at pangamba. What is the Empress card? Represent guys with a Ten of Cups, with a happiness. Some of you magkakaroon talaga ng driven. No, magkakaroon ng parang pagbabalik ng kaligayahan or may ibabalik na ang saya at sigla ng pamilya. What is the Ace of Wands? There's a Nine of Pentacles with a blossoming
na magdadala dito ng panibago, o may potential ka para maging masagana. At magdadala to sa'yo ng mga panibagong proyekto, no? At lumago ang iyong finances. And there's a Eight of Pentacles, mag-focus ka muna, no? For saving money, no? For expanding your money, even a source of income. And there's a Tower moment, no? Linisin mo yung mga bagay na makakasira sa inyong relasyon. There's a Queen of Swords, the Lovers, the Tower moment. The Tower moment represent with chaos, no? Pagkasira, destruction, disaster, no? Linisin mo daw, clear the boundaries with the Queen of Swords, no? Alisin mo rin yung magsisilbing balakid sa inyong relasyon. What is additional messages? With a Page of Cups, the Justice card. So, represent guys with the Moon card. No, lahat ng bagay dito ipapakita. No? Lahat ng bahagi ipapaalam at ilalantad sa iyo mismo sa harapan mo. No, and this is something na maaaring ipapakita ano man yung sekreto, revelasyon na dapat mong malaman. No? Kumbaga meron ka ng hint. Some of you guys na nanaginip ka. No, maaaring kumbaga marami pumasok sa iyong intuitions. No? Maaaring na there's a something daydream, nightmare, no? Let's see what is additional messages. Represent with the Page of Swords, being curiosity. So, kailangan mabusisi ka, no? Alamin mo lahat ng bagay, no? Kumbaga, especially dito na kailangan lakas mo ang loob mo. Alisin mo yung takot at pangamba mo. No? Hindi pwede yung wala kang kamalay-malay sa lahat ng nangyayari. What is the Empress card? Because the Ten of Cups. Represent with Eight of Wands. So, there's something of past communication and fast movement. There's a travel. Some of you guys magkakaroon ka talaga ng travel. Na magkakaroon ng changes na pagdating sa family. No? What is the Ace of Wands? Because the Nine of Pentacles. Represent with the Nine of Wands. Slow and steady, panatiliing kalmado. Huwag kang agresibo. May potential ka para maging masagana, pero pagdating sa mga ideas mo, lagi mong kumbaga i-visualize or kumbaga titignan yung possibilities, advantage and disadvantage kapag itong negosyo ba na to, kumbaga ilalaban mo, ano ang mangyayari, anong possible na mangyari. Kumbaga pagdating sa businessman naman, no? Kumbaga may trying error dyan. So hindi ka pwedeng ura-urada, bira-birada. So kailangan mong i-clarify, kumbaga i-visualize, no? Ano ba talaga yung pinaka-purpose mo kung bakit ka magbubukas ng business. Na kailangan may knowledge ka dyan. Hindi pwedeng, kumbaga, ginusto mo lang magbubukas ka ng ganito. No. Kailangan alam mo kung paano mo siya paiikuti ng eksena. Hindi pwedeng wala kang alam doon. Tapos magbubukas ka, ay, wala kang kasiguraduhan dyan. So, kailangan aware ka. So, let's see what is in Four of Pentacles because the Eight of Pentacles. Represent with a judgment, with a wake-up call. Na parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention. Na mag-concentrate ka sa ginagawa mo sa trabaho at negosyo mo. Na huwag kang magpapadistract, huwag kang magpapalinlang. Na maraming mga kumagaguguluhin ka dyan na para maiba yung utak mo, but definitely kailangan nakatutok ka. Alam mo dapat yung target intentions mo. Diba? So let's see, what is the outcome? Ang pinaka-outcome is the Wheel of Fortune, a turning back. Na maaaring iikot na yung kapalaran, no? Ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo, there's something a bounce back, no? Babalik sa kanila, there's a blessing, no? There's cycle, sistema, no? Mababago ng sistema rin, especially with the family. Relationship. And there's an Ace of Swords with a breakthrough, especially guys na magtatagumpay ka. Na ano man yung mga bagay na nararamdaman mo, bibigyan katuparan nito. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng something hinala, no? Kumbaga, nagkaroon ka ng hint, na vibration, no? Ito ay maaaring sundin at maaaring, kumbaga, maisa katuparan or kailangan mong gawin. Ganon. Kumbaga, binigyan ka na ng something caution, babala. No? So, you need to pay attention from that. What is the initial messages? And of course, there is something, the temperance with the perfect timing says, this is the moment. Na para hubugin, alamin mo lahat ng bagay, sikreto sa likod dito. Ibig sabihin, bibigyang mukha na. No, bibigyan mo ka na yung mga bagay na dapat mong pakakatandaan. Yun dapat mong malalaman. No, kaya kailangan mo mag-devotion, magdasal, dahil bibigyan nito ng eksena lahat ng bagay na nasa paligid mo. And there's the word card. Now, there's a success, accomplishment. There's a travel, guys. Double clarification with the travel. Na talagang makakaalis ka dito. Some of you guys na magbabago ng landasin. What is the additional messages?
And there's a 6 of Wands for victory. So, si magtatagumpay kang utay-utay man to, pero sinisiguradong mababago ang ikot ng kapalaran mo. Diba? Hindi man, kumbaga slowly but surely. Diba? Hindi man madali at hindi madalian. No? Pero, nanamnamin mo yung bawat eksena. No? Dahil itong bagay na to hindi mo makakalimutan. Yung mga pinagdaanan mo, tatatakto. No? Sa iyong mga isipan. And this is something the 3 of Cups, some of you guys know, pinapaalalahan na kayo need to pay attention. No more celebration muna for a meantime, no? Kung mag-iwasan mo muna yung mga walang katuturang bagay, no? Yung mga kagastusan na wala namang katuturan. So, kailangan mag-save, higpitin mo yung sinturon, magtipid. So, let's see, what is additional messages tayo? Pagdating naman sa finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. For finances and career, represent what? There's a 4 of Wands. No, there's a celebration coming in. No, may mga celebration na magaganap, especially pagdating sa finances. No, lalago, lalakas. Some of you, there's a lot of event, there's a lot of branches. And there's something, the Chariot card, na maraming paparating sa yung pagbabago. There's a lucky color, guys. No, minsan ako, the lucky color is yellow. Now, what is additional messages? There's a 2 of Swords. Now, there's a decision that you need to make. Na pagdating sa business, na pagdating sa trabaho mo, pagdating sa finances mo, kailangan mo magdesisyon. Hindi pwede pa bago-bago yung utak, ha? And there's a High Priestess. Nagkakaroon na unexpected moments. Some of you may mga delays dito. Na may mga delays transaction ako nakikita. At the same time, there's something, the Fool card. Na a leap of faith. Magtiwala ka sa lahat ng ginagawa mo at papabor din sa sitwasyon. Lalakas, lalago, magkakaroon ka ng bagong simula. No, and this something, the King of Wands. No, visions. Unti-unti mo ito makikita. No, yung mga pinaghirapan mo, 5 years, 10 years from now, no, ang layo-layo na sa dating ikaw. What is additional messages? Pagdating sa pag-ibig, love life, alamin na natin yan. And there's a Knight of Swords, success-driven. Some of you guys know, if you are being single, maaaring matatagpuan mo na magpapatibok sa pihik ang puso mo na magpapaluwag sa'yo. Amen. Kung baga itong tao na ito'y makikilala mo na. No? There's something, a 7 of Swords reverse, no more hidden, no more agenda. So, itong tao na to ay maaaring ipapakita niya sa'yo talagang tunay na pag-ibig na maaaring gagaling sa busilak ng puso niya. Ganon. Ganon ang atake nito. And this is something, guys, with an Emperor. Very mature. Now, this is something, guys, with a male person na maaaring very matured and boss, something leader. No? And this is something, guys, with a Page of Pentacles. Invest wisely. So, pagdating sa love life, guys, no? Kumbaga mag-invest ka nang alam mong kung kanitong, kung lalaban ka sa tao na to, kung ipaglalaban mo siya, kumbaga alam mo dapat na mag-grow ang inyong pagsasama, no? And because there is something, the King of Swords, putulin mo yung mga bagay na alam mo makakasira ng eksena nyo. No? And of course, there is something, the 2 of Cups, may partnership talaga. No, there's an unconditional love. Hindi matatawanan ng pagmamahal. So, let's see what is additional messages. When in-inspire pagdating sa kalusugan mo, alamin na natin yan. And there's a higher friend for a lesson learned. Matuto ka na. No, sa mga pagkain, iinumin mo, umiwas ka sa mga na nakakasama sa'yo. No, at the same time, guys, there's a 6 of Cups. No, umiwas ka sa mga bigay-bigay. No, dinadaan ito sa pagkain para sumama at mag-iba ang pakiramdam mo. And there's something, the King of Pentacles, security. Magkaroon ka ng seguridad pagdating sa sarili mo. Pangalagaan, protectionan mo ito. No, and this something, guys, with a Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, nai-stress ka, nade-depress ka, not because of this situation. No, hindi ka makatulog. And there's a 6 of Swords. 6 of Swords represent a transition. Kailangan mo makalis dyan sa situation mo. No, sa lugar, sa bahay nyo, sa tahanan mo, kailangan nyo muna lumipat for a meantime. And there's a 2 of Wands, you have that power to choose. No, ikaw yung pipili, no, kung ano yung bagay na makakabuti sa iyong kalusugan. So, let's see. Hagilapin at alamin natin na what is additional messages with a magical fire messages and advices. And of course, this something advices with an angel spirit. And there's a pick a card, yes or no. So, guys, no, ang pick a card, yes or no, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. At the same time, guys, ang pick a card, yes or no, ipapaliwanag ko po na pwede kang magtanong, no, sa isip mo. And of course, isa lang magiging sagot dyan. 1, 2, or 3, no? Pipili ka ng isa doon. Then of course, comment down below kung anong number ang napili mo. So guys, umpisa na natin. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. So let's watch this.
Okay, let's see what is the magical fairy messages represent what. With the magical fairy messages and represent guys with a love life. So, see, malaking factor sa buhay mo ang pag-ibig. Na talagang iba ang atake ng pag-ibig sa'yo. No? Then of course, there's something a perfect timing. So, lahat ng mga bagay nito ay maaaring nakalaan. No, sa tamang panahon at tamang pagkakataon. And there's something a winter, ngayong winter season. No, ngayon darating na winter season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. And there's something emotional healing, na magiging kalmado na at magiging maayos na ang pakiramdam mo. Diba? So, let's see what is the additional messages for a Yin and Yang Oracle card. And represent with the rejections, so there's a losses. Na may mga bagay dito na nawawala, just accept the fact na hanggang doon na lang talaga. And there's something a cycle with the changes, no? Unti-unti nang babaguhin ang sistema. Unti-unti mo nang baguhin ang sistema. And there's something third party involved. Na pagdating sa love life talaga, may third party talaga. Na marami kang inggiterang kumaga kamag-anak ko, either your person na maaaring naiinggit sa inyong pamilya, sa inyong relasyon. What is the synchronicities? There's a river with a flow. No, dadaloy na. Ito rin tama pagkakataon para dumaloy na eksena. There's a something ego. No, kumaga there's a message with an ego. And there's a soulmate, maring soulmate kayo na person mo. So let's see what is the additional messages with the romance angel for a Mystic Love Oracle deck. And there's an anxieties and worries. So there's a cheating guys. Na meron talaga ditong guys na nagkakaroon ng anxiety, sleepless night. Dahil sa mga pag-isip mo na kung ano-ano. And there's a cheating, broken trust. Na meron talaga dito nagsinungaling tayo at niloko ka, tinatrader ka. And there's a music, some of you makakatulong ang music for healing energy. Na para kumalma ka kahit papano. What is the additional messages for an angel's number? Angel's number represent what? Represent a change na unti-unti na babaguhin ang eksena mo. Na unti-unti na magbabago ang sitwasyon mo. You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to handle the greater things in life for your highest good. That is why you've been push through it. There is a reward waiting for a finish line. So, sige, magtatagumpay ka. Na makakamtan mo ang mga bagay na dapat mo makamtan. Let's see, what is the additional messages for a Money Move Oracle deck? And this is something star power. No, step into the spotlight. Ito yung magdadala sa'yo para mas makilala ka. Or para mas hubugin ang kakayanan mo. O yung sarili mo. No, become an influencer of the company or earn fame, popularity. No, maaring maging sumikat ka. Maaring maging kilala ka sa larangan mo. No, and there's a shadow work represent what? With a shadow work represent what? Represent with an authentic self. No? There's something uniqueness. Be yourself. Everyone else is already taken. No, ipakita mo kung sino ka talaga. No, hindi mo kailangang magpanggap. Kung ikaw yan, ikaw yan. No, hindi mo kailangang baguhin. And there's a part of the light represent what? What is the part of the light? Represent what? Represent with I am the light. So, ikaw ay magsisilbing liwanag sa lahat. Not no matter the trials I face, I hold faith in the bright future. I transform darkness into the light, opening my heart to others and to God. I drove the light to myself and shine with my all being, radiating love, hope, and strength. So, si ikaw ay magsisilbing liwanag sa lahat. No, ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, maaring liliwanag to at makikita mo ano man yung mga pangyayari, hindi ka dapat mawala ng pag-asa at paniniwala sa ating pong may kapal. Dahil, no, ipagkakaloob niya yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Let's see what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Alamin na natin yan. So, let's see. And there's an envy. See? No, ang buhay mo ay punong-puno ng mga inggitera. Envy is insecure. Diba? And of course, there's something guys with a red lipstick stain. So, it means, nagbibigay ng baka sa labi. Ibig sabihin, hindi lahat na nakikita mo nakangiti sa harap mo ay totoo. No, binabahagi lang nito na, kumbaga, ang red lipstick is something that smile that brings you a powerful and colorful, no? But definitely, it is something na maaaring
kumbaga kalaban pala, no? Or maaaring, kumbaga sa likod dito, traitor pala ang atake niya, no? There's something of blood, ganon. And this something guys with a clarifying for a love situation. What is the clarifying for a love situation? Represent taming anger. Don't your inner anger, respect can heal wounds, no? Kumbaga, huwag ka makipagtalo, huwag ka makipag-away. No, magkaroon ng respeto at hihilom yan ng kusa. No? So, there's a clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation represent what? Ocean of possibilities. Navigate through the boundaries of oceans of possibilities where horizon whisper of unsolved opportunities and plentiful paths. So see, kumbaga lahat ng mga bagay, posibilidad na mangyari sa buhay mo, ibabahagi nito. Ipapakita nito yung ganda at may magandang ilalatag pa na mas pasabog pa, na mas, kumbaga ikagaganda pa ng eksena mo. No? Kumbaga akala mo yun na yun, but definitely may mas magaganda pa at may mas mayaayos pa. No, so let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. With a pick a card, yes or no, let's see. No? Umpisa na natin, no, with number 1. So, sino yung mga nakapili ng number 1? Ito na yun. And there's a yes. You get a lucky break, it's successful venture, no? Nakuha mo yung tamang pagkakataon. Nakuha mo yung tamang slack, no? At magtatagumpay ka, ano man yung larangan na kinuha mo, no? Business, trabaho, magtatagumpay ka dyan. Now, what is the number 2? There's a yes again. Number 2, mga nakapili number 2, ito yun. There's a yes. Feel right, good idea, align with your values. So, see, tama ang decision mo, tama ang nasa isip mo. Noon, kumbaga, inilalagay ka sa mas maganda pang kaugalian o maganda pang nilalaman nito. No? Ibig sabihin, magiging maganda ang daloy, magkakaroon ng respeto at magandang pananaw. No? What is the number 3? Nakapili na number 3 is yes. Neatly tied up, secure, trustworthy connection. So, see, kumbaga itong connection na to ay maaaring pagkakatiwalaan mo. Na maaaring itong bagay na to ay magdadala sa'yo ng seguridad at maayos sa sitwasyon. At kumbaga nakuha mo yung tamang pagkakataon. No, ito na yung tamang pagkakataon para if mag-proceed ka, no? Kumbaga secure at maayos to. Huwag ka mag-alala. So guys, this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Aquarius. Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads, so way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.